Eto na. Sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto, mga kababayan. Ano yan? Kay Bato de la Rosa tayo, mga kababayan. Dito tayo kay Bato de la Rosa. Bakit, mga kababayan? Nako, nagpi-feeling. Eto, mga kababayan, nagdrama na naman si Bato. Mga kababayan. Wait lang, inom muna ako. Kasi may nakarating sa akin. Ano yung nakarating sa'yo, Ken? Ang sabi sa akin, chismis ito ha, mga kababayan. Disclaimer, chismis, huwag paniwalaan. Unti-unti na daw bininta ni Bato, ari-arian niya. Unti-unti na daw bininta ni Bato, mga ari-arian niya para may pang-abogado siya sa dahig. Kasi alam ni Bato na hindi siya makakalabas ng bansa at hindi siya makapagtago ng matagal at maaaresto talaga siya. Kaya ngayon, mga kababayan, wala na siguro siyang bahay, benta na siguro, pati ang kanyang mga kalupaan. Humiling sa Senado na gamitin ang mansyon, ang Senate Mansion sa Baguio. Ngunit, mga kababayan, hindi pinayagan ni Tito Sen. Nako. Download Ads lang ha, mga kababayan. Great travel deals and easy flight and hotel bookings. You've got a great idea. GoDaddy has Kapal the ng mukha. perfect domain name to go with it. Pinayagan ng Senado ang hiling ni Senator Ronald De La Rosa na maggamit ng pamilya niya ang Senate Mansion sa Baguio City. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto III na Naputol, mga kababayan, naputol. Naputol, hanapin na lang natin sa iba. Bato de la Rosa. May tumawag kay Robert eh. To, mga kababayan, nasaan na ba yung kay Bato? Hiling ni Bato sa Senado na gamitin daw ang Baguio Mansion. Ngunit, mga kababayan, ito po, no, basahin ko lang po muna. Ito po sa GMA News. Ayan po, mga kababayan. GMA News po yan, 2 hours ago, Bato de la Rosa. Ito po. Hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makatuloy ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio City, hindi pinagbigyan ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Nako, mga kababayan. So bakit kaya? Kasi nga, wala na siyang matirhan, mga kababayan, dahil pinagbibenta na kasi niya, mga kababayan, yung mga ari-arian niya. Pinagbibenta. Bato de la Rosa, GMA. Ayan, GMA News. Ito na. Mga kababayan, saan ba dito yung Bato de la Rosa 3 months, 3 hours ago? Hihiramin daw ang mga kababayan, hindi pinayagan na gamitin ang Senate Mansion sa Baguio City. Kasi ang nakarating sa akin, mga kababayan, ay bininta na pala bininta na pala ni Bato ang kanyang mga ari-arian para may pangbayad sa abogado sa dahig kung sakaling maaresto. Diba? Ay, Diyos ko. Tapos, magulat-gulat ka, mga kababayan. Gagamit ka ng sa DZMM. Opo, Ma'am Ashley Kate, kaso putol. No? Putol po yung sa DZMM. Ayan. Senate Mansion. Baguio. Ayan. Putol kasi yung sa mga kababayan. Ito, Bato gustong gamitin. Ito, DZM. Senator Bato de la Rosa gustong gamitin ang Senate Mansion sa Baguio City sa pagsali niya sa shooting competition. Idetalye mo balitang yan. RH28, Raymond Paas. Raymond. Naman si Senador Ronald Bato de la Rosa, ngunit hindi sa Senado.
Ito ang nakonfirma at tapos nagpadala ng liham sa ang Senate Mansion sa Baguio City na gagamitin ng kanyang pamilya. Sa kanyang sulat na nakuha ng DNC News Channel na may pitsang March 12, 2020, gagamitin niya ang Senate Mansion sa kanyang pagdalo sa gaganaping shooting competition na Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines o CSAP Cup 2026. Ito ay gaganapin sa March 26 hanggang 29 sa PMA Firing Range sa Baguio City. Hindi tinanggi ni Senate President Vicente Tito Soto III ang liham maliban sa pagsasabing ito ay bahagi ng privileged communication kaya't nagtataka siya kung paano napunta sa kamay ng media. Ni-refer daw niya ang liham ni De La Rosa sa Secretariat. Ganun. Nagtaka pa mga kababayan si Tito Sen kung bakit napunta sa media ang message ni Bato na private pala ito sana na iparating kay Tito Sen, na nakiusap si Bato na doon mag-stay ang kanyang pamilya dahil sasali daw siya sa isang shooting competition sa Baguio gaganapin. So, wala ka bang pera, Bato? Poor ka pala eh. Ba't hindi ka manghingi kay Sara Duterte ng pera para pang hotel? Sa Baguio? Nako. Ang lakas, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang kapal naman ng mukha mo na manghiram ka pa ng Senate Mansion, hindi ka naman nagtatrabaho. Diba? Ang kapal naman ng pagmumukha mo na gumamit ng pagmamayari ng gobyerno, hindi ka nga nagjo-duty. Diba? Ang kapal ng mukha. Tapos ngayon may nagawa mo pang sumali sa isang shooting competition, pero yung pag-duty mo sa Senado, hindi mo magawa. Baka pagkadating mo dyan sa Baguio, bigla kang damputin ng ng taga Interpol, good luck sa'yo. Biruin yung mga kababayan. Hindi ka na nagtatrabaho, hindi ka na nag-duty, tumanggap ka pa ng sweldo mong 4 million, tapos gagamitin mo pa yung Senate Mansion? Ang kapal ang mukha. Ba? Parang si Sara, hindi lang napagbigyan na gamitin ang presidential helicopter, binanata na si PBBM. Naalala ninyo mga kababayan? Nakiusap daw si Sara kay PBBM na yung helicopter sa palasyo, ako ang gagamit niyan. Araw-araw gagamitin ko yan from Malacanang to Davao. Kasi maliliit pa yung mga anak ko. 'Di ba? Nung hindi pinagbigyan, doon na lumabas yung putang ina mong Isa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Tapos ngayon, bukod kay Sara na helicopter, si Bato na naman, mansion. Kakapal ang muka. Okay lang sana mga kababayan, kung itong pupuntahan ni Bato ay nakakatulong sa bayan. Ang problema mga kababayan, itong balak ni Bato na gamitin ang Senate Mansion sa Baguio dahil doon sila mag-stay dahil may sasalihan siyang shooting competition. Nang ina Bato, kapal ng pagmumukha mo. Yun bang shooting competition na yun, may kinalaman ba sa gobyerno ng Pilipinas yan? Yun bang shooting competition na yan? Kapag nanalo ka dyan, susuko ka ba? Mabibigyan bang hustisya ang mga pinagpapatay ninyo noon? Tapos, lakas ng loob mong gumamit ng mansyon. Diba? Para saan? Wala ka nang kwenta. Gagamitin mo pa yung mansyon. Ano yung kuryente nun? Tapos, pag ginamit mo yun, syempre,
Yung mga caretaker doon, yung mga naglilinis doon, gawin mo utusan. Diba? Kakapal ng mga mukha nitong mga DDS politician na to, no? Mga demanding. Okay lang naman ba to? Gamitin mo yan kung nag-duty ka at nagtrabaho ka sa taong bayan. Ipunyeta ka. Hindi ka lang nag-duty ilang buwan na. 4 na buwan na ba to? Hindi ka nagpipresent-present. Tapos nga hihiling ka pang gamitin yung Senate Mansion. Ano ka? Hello? Kapal ang mukha nyo. Hindi ba kayo nahihiya? Kung ako kay Tito Sen yun, sige, gamitin mo. Para doon kayo aristuhin. So, ibig sabihin mga kababayan, sa madaling salita, merong ano talaga mga kababayan, si Bato kahit wala sa Senado, may mga contact talaga, no? Kasi biruin mo, sasali pa ng shooting competition, no? Sa likod ng merong warrant. Kinonfirma ni Soto na pumirma si Senator Bato sa Senate Resolution 343 na humihimok sa administrasyon na ilatag ng contingency plans nito sa naranasang krisis sa presyo ng langis na kanilang ipinasa noong Miyerkules. Simula noong November 11, 2025 ay hindi na pumasok sa trabaho sa Senado si Senator Bato de la Rosa kasunod ng ulat na may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC. Ito si RH28 that as para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diba? Kita nyo yan? Ang kapal ng mukha. Gagamitin pa yung mansyon sa Senado. Kasi ganito yan mga kababayan eh. Once kasi na andun siya sa Baguio, tapos once kasi na nandyan siya sa Senate Mansion, no? Kapag ka pumasok itong ICC or di kaya Interpol, hindi siya magawang aristuhin dyan. Hindi siya magawang pasukin dyan. Kasi bakit mga kababayan? Nasa custody pa siya ng Senate eh. Nasa custody pa siya ng Senate. Ang ano ko kasi mga kababayan, ang tanong ko kasi, kailan ba umpisahan ni GB Ejercito, Ma'am Gina Inglet, hello po, ni GB Ejercito itong ethics complaint laban kay Bato? Kailan ba yan umpisahan i-hearing? Kailan ba niya yan umpisahan sa Senado? Sa bagay mga kababayan, hindi natin malalaman kung kailan kasi nga nakasaad nga doon na pribado daw ito. Natatalakayin itong mga ethics complaint sa 6 na senador. Private ano daw nila ito? Private investigation, private hearing daw ito sa Senate. Nako, mga kababayan, magbabakasyon siya sa Baguio. Sasali siya ng shooting competition. Yung, kumbaga, barilan ba? Kung kailangan lagi kang, parang, alam mo yung pana, kanya naman shooting. Yan ang salihan ni Bato. Para kung sakali na nasa Senate mansion siya, hindi siya magalaw kung sakaling siya ay hulihin ng Interpol or ICC kasi nasa kustodiya pa siya ng Senado. Kung sakali manapilitin ng Interpol at ICC na arestuhin si Bato, managot dito si Tito Soto. Yun talaga, mga kababayan, managot si Tito Sen. Kasi under custody siya eh. So, kaya ginawa niyang ganyan kasi may mga security dyan na kayang ipagtanggol siya, kayang protektahan siya laban sa Interpol at sa ICC. Kasi kung mag-book siya ng hotel sa Baguio, mga kababayan, pag dumating ang ICC dyan, wala siyang magawa. Kasi ang itong hotel private to eh. Diba? Ma'am Chloe Nigel, hello po, dyan sa Hong Kong. At maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Diba? Kami pag absent sa work, walang bayad. Ikaw naka 4 million pa. O, diba? Totoo yan, mga kababayan. Naka 4 million pa si Bato. Hindi ko lang alam ngayon mga kababayan kung tinanggalan na ba siya ng sahod, tinanggal na ba yung mga staff niya, tinanggalan na ba siya ng opisina. Kasi ang balita kasi mga kababayan, ito lang Bato, ayan, ito lang kasi ang kay Bato mga kababayan eh. Tinanggal, ayan, tinanggal, ayan, ito po mga kababayan. May ads lang po.
Hindi nga natin alam kung hanggang sa ngayon ay sumasahod pa ba itong Hanayupak na to. Or hindi na. Absent pa more. Kick out na sa 3 komite si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan ng no-show sa Senado. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa susunod na linggo, mag-aapat na buwan nang hindi pumapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa para dumalo sa regular session at mga committee hearing. Kaya naman, pumapatak na rin ang metro nito para sa kanyang absences sa pagdinig ng mga komite kung saan siya ay miyembro. Sa record na nakuha ng Abante mula sa Senado, unang tinanggal si Bato bilang miyembro ng Ethics Committee noong katapusan ng Enero. Ipinalit sa kanya si Senador Amy Marcos na dumalo na sa ikalawang executive meeting ngayong Miyerkules, kung saan isinapinal ang rules para sa pagdinig ng mga ethics complaint. Pang-anim si De La Rosa ngayong 20th Congress sa mga senador na sinampahan ng ethics complaint dahil sa pagiging absent. February 18 naman nang alisin siya sa Blue Ribbon Committee at pinalit sa kanya si Senator Robin Padilla. At nito lang February 25, tinanggal na rin siya bilang miyembro ng Justice and Human Rights Committee. Una nang nagbabala si Senate President Tito Soto na may probisyon sa Senate rules kaugnay ng madalas na hindi pagdalo ng mga miyembro kapag may hearing ang kinabibilangang komite. We have a rule on the absence of committee work. Yung membership sa committee, a number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. Pero nananatili pa ring chairman sa Senate Committee on Civil Service si Bato. Kinailangan lang lumikha ng Senado ng isang subcommittee kung saan si Senator Chizzy Escudero ang naatasang mamuno para talakayin ng ilang priority bills. Designated Vice Chairman pa rin naman si Senador Bato sa 7 komite, kabilang ang Environment, Local Government, Public Order at Tourism. Bukod pa rin ang pananatili ng kanyang membership sa 13 iba pang Senate committees. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok sa... So, yun po yun mga kababayan. So, hindi pa rin po natin alam kung si Bato ay tinanggalan ba ng sweldo or inalis na ba siya. Kasi pagkakaalam ko mga kababayan, once kasi na si Bato ay hindi naalis dyan pagka senador at nanatili pa rin siyang senador, tuloy pa rin mga kababayan. Tuloy pa rin ang... tuloy pa rin mga kababayan itong sahod niya at saka itong mga staff niya. Di ba? Mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin. Sahod, staff, tapos ang kanyang kahit hindi na siya mag-duty. 'Di ba, mga kababayan? Kaya napaka-unfair po na may mga ganyang politician na pinayagan, no, na kahit hindi magtrabaho ay sumasahod. Diyos ko po, mga kababayan. Hay. Nako, mga kababayan. Mahirap pag mga ganyang bagay sa mundo.